Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailan pa man. Katulad ng isang magsasaka na naghasik ng binhi sa bukirin. At pagdating ng panahon, ay aani siya ng masagana. Ganyan din ang isang tao na gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Ito ang isang kaparaanan na hindi siya maliligaw ng landasin o aking mainiibig na mga kapatid. Bakit magawa ng mabuti? Ito ay laging ihihatid sa inyo ng kaibatlayaan. Sapagkat o aking iniibig na mga kapatid, mahirap nga mabitawan ang mabuti sa inyong puso. Kung kaya nga o aking iniibig na mga kapatid, sa isang kaakon, hinandugan ng mabuti ng kapwa, ito ay nagbibigay kasiyahan sa puso. Nagigising ang kamalayan ng isang ako dahilan sa kabutihan na handog na kanyang natanggap. Naroroon ang kapayapaan na dati ay kabalisahan at kaligaligan o aking iniibig na mga kapatid. Ito ngayon, ang huwag ninyong kalimutan gampanan ng inyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Sapagkat ninanais ng dakilang ama ng bawat isa sa inyo ay magiging Samaritano na handang tumulong doon sa mga nangangailangan o aking mainiibig na mga kapatid. Marami ng pagkakataon sa buhay ng isang ako. Nang wala pa kayo sa katurang ito o aking mainiibig na mga kapatid, ng kabutihan ay hindi nga mabitawan sa inyong mga puso. At dumating ang katurang ito sa inyong mga kalagayan, aking mainiibig na mga kapatid, nagsisikap ang bawat isa na makagawa ng mabubuting bagay sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mainiibig na mga kapatid, ang salitang mabuti, kung inyong susuriin at pinakapayak na magampanan ng isang ako, katulad ng isang kalakal na inyong nakikita sa tindahan, ang salitang mabuti ang pinakamaliit at pinakakukunti ang halaga sapagkat ang mabuti, ito ay lagi nakakaligtaan ng tao sa kanyang kalagayan. O aking mainiibig na mga kapatid, sa loob ng isang araw, ilang kaluluwa ang nagpapasalamat sa inyo. Sa loob ng isang araw, ilang kaluluwa ang nagpapasalamat sa inyo sapagkat nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Aking mainiibig na mga kapatid, hindi na kailangan pa ang isang sakripisyong malaki upang kayo makapaghandog ng kabutihan sa inyong kapwa. Magbibigay ako ng halimbawa o aking mainiibig na mga kapatid.
sa loob ng inyong lunduyan? Sino ang tumutulong sa ikapapayapa ng kapaligiran? Sa inyong mga tahanan, sino ang nagmamalasakit sa bawat isa o aking may liibig na mga kapatid? Hindi kayo namumuhay na mag-isa sa mundong ibabaw o aking may liibig na mga kapatid. Maraming tao ang nangangailangan sa inyong kapaligiran. Maraming tao ang nagpapasan iba't ibang uri ng krus sa kanilang kalagayan o aking naiibig na mga kapatid. Sa loob ng inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diwa, marami na kayo natutunan o aking naiibig na mga kapatid. Nakikita ng kaitaasan na hindi na kayo bulag sa inyong kapaligiran sapagkat nakikita na ninyo ang tiisin ng tao. Hindi na kayo bingi o aking naiibig na mga kapatid sapagkat naririnig na ninyo ang iyak ng kapaligiran. Nasa sa inyo ng liwanag o aking naiibig na mga kapatid na siyang tatanglaw doon sa mga kaluluwang naglalakbay sa kadiliman at higit sa lahat ang inyong mga puso, aking naiibig na mga kapatid, ay nadadama ninyo ang pangangailangan ng inyong kapwa o aking maiibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa panahon ito kung saan ang tao ay nag-uunahan sa kanilang buhay, lagi nagkakarera na makarating doon sa dapat nilang paroroonan, aking maiibig na mga kapatid, mapalad kayo. At mapalad kayo, aking iniibig ng mga kapatid, sapagat marami na kayo natutunan sa loob ng patro ng diwa kung paano kayo pumakbang sa mataas na bakod ng inyong buhay. Naakit na ninyong matarik na bundok sa inyong kalagayan at marunong na kayong lumangoy kung gaano kalawak ang karagatan ng karunungan sa buhay na yan o aking maiibig na mga kapatid. At kayo, na walang sawang pumaparito sa kriminong gampaning katulad nito, aking naiibig na mga kapatid, maging produktibo kayong espiritista na lagi naghahandog ng kapayapaan sa inyong kapaligiran. Maging produktibo kayong espiritistang walang sawang maghandog ng tulong doon sa mga nangangailangan o aking naiibig na mga kapatid. At ang aking karagdagan sa bawat isa sa inyo, sa mapalad na pag-aaral, sa umagang ito, ang Santong Kasulatan, Galatia 6, 8 hanggang 10, pakibasa. Yan ang karagdagang handog ko sa bawat isa sa inyo at naway, bilang isang espiritista, bilang isang mag-aral sa loob ng patro ng diwa, naway, laging bukas ang inyong mga palad doon sa mga nangailangan sapagkat nadadama ninyo, nadidinig ninyo, nakikita ninyo ang hinaing ng kapaligiran. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na sa managana at maghari ng mabuong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Pablo, Apostol, paalam. Ang pag-ibig na walang hanggan upang kayo ay magtagumpay sa pangalan ng Panginoong Diyos Ama, Anak at ang Banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa. Sumasa inyo ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan. Palagi kayong inaalayan ng kanyang banal na Espiritu Santo
upang kayo'y magiging matatag sa inyong mga sinumpaan nagmumula sa kaitaasan. Sa pangalan ng Diyos Ama, kayo'y namamalagi sa pag-ibig na walang hanggan at pag-asa. Sa ngayon, mga minamahal kong mga anak, kayo'y namamalagi sa daan ng katotohanan. Huwag ninyong ipagpaliban na ang lahat ng ito'y lagi kayong nasa mabuting kalagayan sapagkat sinasamba ninyo ang Diyos Espiritu Santo na nagmumula sa Ama, na laging pumapatnubay sa bawat isa. Lagi ninyong pakatandaan na ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan ay sumasa inyo at namamalagi sa inyong mga puso't damdamin at kalooban upang kayo'y gabayan sa araw-araw ninyong mga buhay sapagkat kayo'y mga anak ng Diyos na namamalagi sa Kanyang pangalan. Huwag ninyong ipagpapaliban na ang lahat ng ito'y binibigay sa inyo, na ang lahat ng biyaya kayo'y laging malakas upang kayo'y magiging tapat sa Kanyang pangalan. Marami na rin sa inyo na ang lahat ng ito'y hindi nyo nalilimutan na ang Diyos Espiritu Santo ay siyang pumapatnubay sa bawat isang nag-aaral, nagmamahal sa Kanyang pangalan sapagkat ang Diyos ay tunay na Ama na nagmumula sa kaitaasan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na siyang namamalagi sa inyong mga puso, damdamin at kalooban. Naway magiging tapat kayo sa lahat ng inyong mga pangako na ang banal na Espiritu Santo ay namamalaging gumagabay sa inyo sa lahat ng inyong mga pangangailangan sa araw-araw sapagkat siya ang tunay na Diyos na namamalagi sa inyong mga puso, namamalagi sa inyong mga puso at isipan, damdamin at kalooban upang kayo ay lumakas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magiging matapat nawa kayong magpasalamat sa araw-araw sa inyong paggising, sa inyong pagtulog upang mamalagi kayo sa tapat ng inyong mga pangako upang kayo ay magiging tunay na mananampalataya sa Kanyang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na namamalagi sa inyong mga puso, damdamin at kalooban upang ituro sa inyo ang inyong gagawin sa araw-araw na nagmumula sa kaitaasan at ibibigay sa inyo at sabihin ang tunay na salita ng Diyos na nagmumula sa Ama, Anak at ang banal na Espiritu Santo. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig at pag-asa na walang hanggan. Sumainyo nawang lahat ang kabutihan, kapangyarihan, at ang kapayapaan ngayon at magpakailan pa man. Paalam. Ako'y si Apostol Juan Bautista. Adios sa inyo. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob at ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na narito at ipinagpapatuloy ang kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoong Hesukristo.
ngayon, at magpakailanpaman. Mapalad ang pumaparito at nakikinig sa mga salita na inihahayag ng mga banal na Espiritu ng mga hari. Kung ang bawat salita na sa inyo ay binababa, ay inyong naisasagawa, na isa sa buhay, at nabibigyan ng kabuluhan sa inyong mga salita. Ito ang mabuting balita. Tinapay ng buhay na siyang karagdagan sa aking mga iniibig upang ang kabuuan ng inyong mga sarili ay maging ganap sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay na kinakailangang bakahin, pagtiisan, pagtiyagaan ng bawat isa na laging maging mabuti, matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang sanglibutan na inyong ginagalawan, tunay na kayo ay susubukin, bibigyan ng mga aral, upang ang pananampalatayang iyan ay magkaroon ng kabiguan sa inyong mga sarili. Subalit, naway, ang kaisipan, damdamin at kalooban ng bawat isa, ito ay maging positibo sa inyong harapan. Na ang bawat pagsubok, bawat pag-aaral, bawat tukso na dumating sa inyong buhay ay isang kaparaanan upang patagin ang inyong pananampalataya, upang pagbutihin na kayo ay sumusunod sa mga layunin, sa mga utos at halimbawa na sa inyo ay binahagi mula pa ng una. Sapagkat ang mga bagay na inyong naranasan sa sanglibutan na ito ay tunay. Ito ang makapagbibigay daan sa inyo upang kayo ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Mga pag-aaral na siyang makapagbibigay daan upang kayo ay makarating sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. At ang bawat isang patuloy na nagsusumikap at ibinibigay ng buo ang kanilang mga sarili sa kabalahan dito sa sanglibutan, tunay na kayo ay mapapalad sapagkat inuuna ng bawat isa ang pangangailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At ang laman na iyan ay tunay na susunod at magkakaroon din ng kasaganahan. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang salita ng dakilang Panginoon ay magpapatuloy, magpakailanpaman. Subalit ang mga laman na iyan ay tunay. Ito ay babalik
sa kanyang pinanggalingan. Mawawala at higit sa lahat, ito ay magkakaroon ng tinatawag pagbabalik sa kanyang pinagmulan. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, tunay rin na kayo ay hindi na bata sa pag-aaral ayon sa diwa. Ang mga bagay na inyong natutunan ay tunay na inyong naisasagawa at naisasabuhay. Magpatuloy ang bawat isa. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga kamay at dalisay ang inyong mga puso sa araw-araw ng inyong buhay. Sapagkat yung ito ay inyong mapapanatili sa inyong buhay, ang bunga ay tunay rin nakalugod-lugod sa harapan ng dakilang Ama. Naway ang aking mga iniibig na mga kapatid sa mga kaorasan at sandaling ito. Narito ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na ipinagkakaloob ng buo at walang pag-aaninlakan ang inyong mga sarili. At papaano ninyo ito may sasagawa sa inyong buhay, aking mga iniibig na mga kapatid. Iwasan ninyo ang mga bagay na makapag-uudyok sa inyo upang makagawa ng mga kasalanan. Iwasan ninyo ang mga bagay na siyang makapaghihiwalay sa harapan ng dakilang Ama. Patuloy kayong manalangin, magbigay ng bahagi sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, at sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang sa gayon, ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay hindi masayang at matuldukan sa buhay na inyong ginagalawan sa mga sandali at kaorasan. Sapagkat ang pag-aaral ayon sa diwa ay hindi matatapos sa isang buhay. Patuloy at patuloy na ipagkakaloob ng kaitaasan ang mga pag-aaral na iyan at unti-unti ninyo itong matutunan. Unti-unti ninyong maisabuhay at higit sa lahat, ito ay inyong may pamahagi sa inyong kapwa, sa inyong mga sarili, sa inyong kapaligiran. Ito ang bagay na kinakailangan gawin. Isabuhay, pagtiisa ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Upang sa gayon, ang buhay na walang hanggan, na ninanais ng bawat isa inyong mapagtagumpayan, inyong makuha sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat isa ay patuloy na gumawa ayon sa layunin ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat isa ay naroon palagi ayon sa turo at mga halimbawa na ipinaghalo ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Upang sa gayon, darating ang panahon na ang bawat isa ay maglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga paglilingkod na siyang inaasahan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway ang pagpapatuloy ay naririyan palagi sa inyong harapan upang ang katagumpayan ay inyong makamit sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli pinagkakalo at ibinabahagi sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nang bubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan. Aking mga iniibig na mga kapatid,
Ipatuloy ang pagbibigay ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ng isang karunungan na kung saan ang inyong mga espiritu ang siyang tunay na nagagalak. At ito nga ang naisin ng dakilang Panginoon at layunin ng isang mag-aaral na kanyang mabusog at mapagkalooban ng pagkakataon ang kanyang espiritu ay tunay ngang siyang magkaroon at mangibabaw sa pagkatao ng isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa sa inyo ay nagsisikap. Tunay nga na ang bawat isa sa inyo ay nakikiisa sa ninanais ng dakilang Panginoon na mapabuti ang kanyang sarili sa kanyang paglalakbay dito sa sanlibutan. Maiahaw ng kanyang kaalaman ng higit sa kanyang natututunan ng unang panahon ng kanyang paglalakbay. Mga iniibig na mga kapatid, ang kagalakan nga ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay tunay ngang isang pag-aani sa isang mag-aral sapagkat ang bawat isa ay anumang kaloob ng dakilang Panginoon ay siya rin naman tinatamasa ng isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, katunayan nga sa inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan, ang bawat isa sa inyo ay naghahangad na maayos ang kanyang kalagayan, na kayo'y gumagawa ng kabutihan, hindi lamang sa inyong kapwa, maging hanggang doon sa mga nangangailangan na kung saan hindi nga kapanalig ng aking minamahal na mga kapatid. Sapagkat likas sa inyong pagkatao ang isang kabutihan na kung saan malaon nga ninyong binubuo sa inyong sarili, na ito'y inyong natututunan dito sa sandaigdigan na kung saan panimulang pagtuturo sa isang mananampalataya at pagsunod sa isang mag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang sa paggawa ng mabuti dito sa sanlibutan ang ninanais ng dakilang Panginoon. Bagkus, ninanais rin niya na ang inyong paggawa ng kabutihan ay pumaroon sa kung saan kayo makakakuha ng mga bagay na hindi nakikita, subalit malaking kapakinabangan sa inyong kapaligiran. Maging sa inyong sarili, kung ito inyong matututunan at inyong maiisagawa, walang anumang maraming pagsubok sa inyong paglalakbay dito sa sanlibutan. Walang anumang bagay na kung saan makakapag-antig sa inyong mga damdamin, sapagkat dito sa paturoan
ng diwa, tunay ngang itinuturo na kung saan ang inyong kabuuan ay inyong maipagkaloob sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kayo'y nananatili, na inyong nauunawaan kung ano mga bagay sa inyong kapaligiran. At kung kayo'y nagkakaroon ng mga katanungan, tunay nga kayong manahimik at gumawa ng naisin ng dakilang Panginoon at ito'y magkakaroon ng kasagutan. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagtuturo ng mga kabatlayan sa bawat isa sa inyo, naway ito inyong maunawaan at maranasan na kung saan ang tagubilin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ay kayo'y susuguan ng mga banal na espiritu na siyang magtuturo sa mga aral at kalooban ng dakilang Panginoon. Sa papaanong kaparaanan nga ito ginagawa ng isang mag-aaral, kundi ang pagpasok sa paaralan na kung saan ang inyong mga espiritu nga ay tunay na gagalaw at gagawa, makikipag-ugnayan sa mga banal na espiritu na siyang sinusugo ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kayo'y naparirito na at ito'y inihahain sa bawat isa sa inyo. Gayun din naman, ito'y pinagkakaloob sa wala dito sa kapananampalataya. Sapagkat kung kayo nga ay naririto at totoong nagnanais na sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon, tunay nga hindi pa nagaganap sa aking mga minamahal na mga kapatid ang mga bagay na kalooban ng dakilang Panginoon. Subalit, ang kaitaasan ay tunay ngang walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Kung kaya nga't ang bawat isa na naparirito, gayon din ang mga banal na espiritu ay siyang nagtsatsaga, nagtuturo upang nang sa gayon dumating man ang pagkakataon na inyong matanggap ang mga pag-aaral na ayon sa espiritu, ang kaitaasan ay laging handang tanggapin ng bawat isa sa inyo upang sa gayon, ang inyong pananatili dito sa sandaigdigan ay tunay ngang magkaroon ng kabuluhan at ito'y hindi masayang. Mga iniibig na mga kapatid, matutunan nga ninyo na magkaroon sa inyong mga sarili ng tunay na kalooban, pagnanasa, upang nang sa gayon, ang nasain na yan ay makita ng kaitaasan sa lahat at bawat isa at kayo'y susuguan ng mga banal na espiritu upang siyang mag-akay sa bawat isa sa tunay na paaralan na ipinagkakaloob at ipinakikita sa bawat mag-aaral na lagi nang handa at magpasya sa kanyang sarili na matanggap ang mga bagay na turo at aral ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na kaorasang ito. Naway, ang bawat isa ay natutunan ang mga bagay na kung saan iiral sa kanilang pagkatao ang espiritu na siyang kabahagi
ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. At magpupuno ng mga kakulangan sa kanilang pangangailangan at magbibigay ng higit ng kapayapaan na inyong madarama sa inyong pakikipag-aral. Muli, ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan na walang hanggan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang iyong kapatid sa paturuan ng diwa, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, minsan pa'y narito ang bawat isa na nagpaunlak sa isang paanyaya nang upang sa gayon ang kapahingahan na pangako ng dakilang Panginoon ay may pagkaloob sa bawat isa. Kayo na narito na sumusunod sa kanyang mga alituntunin tunay, na kung sino man ang tunay na nagbibigay at iniharap na malinis ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, ang kanyang kabiyayaan ng ayon sa Espiritu ay pagkakaloob sa kanya. Kung kaya nga't mga iniibig na mga kapatid, kung ito ang naging kasanayan ng inyong mga sarili bilang bahagi ng pagsamba sa dakilang Panginoon, gaano nga kaya kahanda ang bawat isa na kanyang inayos at ininda ang kanyang sarili bago siya dumulog sa dambana ng dakilang Panginoon. Bakit nga ba ang alituntunin na ito ay ibinigay ng dakilang Panginoon? Upang sa mahabang paggawa, mabigyan ng kabuluhan ng bahagi ng kapahingahan ng isang Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, sa lipunang inyong ginagalawan ay nagkaroon kayo ng isang batayan din naman sa bahaging ito, na nagtalaga sa inyo ng isang araw sa panahon ng inyong pamumuhay na bahagi para sa Panginoon. Subalit ito bagayo ang tunay na binabanggit sa diwa ng batas na yan, o ang kinakailangang maibigay ng bawat isa na sa bahagi ng kanyang buhay, ang bahaging yan ay maibigay niya sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat sandali, o sa bawat pintig ng hininga na mayroon ng bawat isa. Sapagkat ito ay kapahingahan ng isang Espiritu. At papaanong matatamo ang kapahingahan yan? Kung ang panahon lang sa isang araw ang inyong itatalaga. Paano nga niyong matatanggap ang kapahingahan yan sa panahon na kayo naman ay gumagawa ng ayon sa sanglibutang ito? Mga iniibig na mga kapatid, ang batas din naman ng ikapo na dapat may pagkaloob ng bawat isa. Ito rin naman ay isang dapat na tungkulin na ibigay ninyo para sa Panginoon.
At ang bahaging yan ay hindi nila napupunta doon sa bahagi ng salapi na tinatanggap ayon sa pagsisikap sa pumumuhay sanglibutan ito. Kundi lalo't higit ang bahagi ng bawat panahon na inyong ginagawa sa inyong pakikipamuhay. Sapagkat tingnan nyo, kung ang bawat isa ay di magsisikap na maglaan ng bahagi sa dakilang Panginoon, sa bawat kanyang paggawa, sa bawat kanyang hininga, na sa kanya'y ipinagkaloob, tunay, ang kapayapaan ay di nga mananatili lagi na. Sapagkat ang isip ng isang tao ay tunay na malikot. Ang kanyang kahinahunan ay di makapanatili ng dahil sa paghahanap ng pangangailangan sa sanglibutan ito. Kung kaya nga't ang batas na ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay niyong damhin sa inyong mga espiritu, na tunay niyong unawain nang upang sa gayon, ang bawat pintigin na yan ng hininga ng inyong mga buhay. Bagamat kayo'y nasa sadlak sa tinatawag niyong kahirapan at maraming kagalumihanan sa inyong pamumuhay, inyong madarama ang isang bahagi mula sa Panginoon na kung ito ay inyong madarama, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pananampalataya, ang siyang mananaig. Gatin nga kahalaga mga iniibig na mga kapatid kung bakit kayo tinuturuan ng tunay na pagsamba sa dakilang Panginoon, na hindi lamang ayon sa bawat pangangailangan at naisin upang magkaroon ng kaunlaran ang bawat hangarin ng puso niyan upang mabuhay ng may kaayusan sa lipunan ninyong ginagalawan. Kundi ano nga ang tinuturo sa bawat isa, ang tunay na kaayusan ng isang espiritu na siyang dapat na nakauunawa doon sa layunin ng dakilang Panginoon, na ang kanyang laging pakikiisa ay kinakailangang manatili doon sa tali ng pag-ibig ng dakilang Panginoon. Kaya't kung ang bahagi na ilalaan ng tao ay ayon lamang sa kanyang kagustuhan kung kailan niya nais makausap o makaniig ang espiritu ng dakilang Panginoon, ay doon lamang ang bahaging inyong matatanggap. Gayunpaman, ang bawat panalangin na inuusal ng bawat isa, kung ang kapayapaan din naman ay wala sa kanya, saan nga makararating ang bawat panalangin na yan o aking mga iniibig na mga kapatid? Samantalang, ang tunay na pananampalataya ay hindi nga maibigay ng bawat isa. Sapagkat lagi siyang nadodoon sa bawat pagdaing, na tulad sa isang kaluluwa o isang mag-aaral na tila baga hindi nakatatanggap ng biyaya mula sa dakilang Panginoon. Ganito baga ang bawat isa mga iniibig na mga kapatid? Kung kaya't ang bawat paggawa ay naroroon lamang sa kanyang pangangailangan, na ang paggawa niya sa harapan ng Panginoon ay naroroon lamang sa kadahilanan sa mga bagay na iyan. Huwag nawang mangyayari sa aking mga iniibig na mga kapatid ang bahaging ito, kundi inyong itaas ang inyong mga kaisipan sa tunay na layunin ng pagkakalikha sa bawat isa, na ang bawat isa ay maturuan
ng dakilang Panginoon upang ang kanyang espiritu ay tunay na magkaroon ng kaunlaran. Sapagkat ito ang tunay na babalik na dapat na malinis sa kanyang harapan. Ano nga ang madadala ng tao kung siya'y bumalik at tanggalin ang hiningang yan? Hindi nga niya madadala ang lahat ng bahagi na kanyang tinatangkilik. Gayon din ang lahat ng karangalang kanyang natamo. Dito sa sanglibutang ito. Ito ang paalala sa bawat isa. Upang sa bawat pag-akbang ng aking mga iniibig na mga kapatid, naroroong ipinagpapauna niyo ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon. Na kayong lahat ay maligtas mula sa mga pagkakamali at maraming karumihan na maaari pang maganap sa inyong mga buhay. Tunay. Kayo ay laging sinasabihan na kumapit sa puno ng ubas. Subalit mga iniibig na mga kapatid, ano nga ang kahulugan nito sa inyong mga buhay? Ang pagkapit ba na yan ay sapagkat nangangailangan lagi ng inyong mga sarili upang kayo makaligtas sa kahirapan sa sanglibutang ito, na upang kasaganahan lamang ang inyong matamo, sapagkat ito ang pangako at kabiyahan na hinahangad ng mga tao. Mga iniibig na mga kapatid, dumaan na ba sa inyong mga kaisipan kung bakit ang bahaging ito ay laging binabanggit sa bawat isa? Kayo bagay lagi na lamang maghahangad na kumapit sa puno ng ubas na yan? Hindi baga kayo maghahangat na sa pagkapit na yan, na kayo bilang na doon ay kumakabit, ay tunay na magkaroon ng koneksyon sa bawat hibla ng puno ng ubas na yan, na ang tunay niyong pakikibahagi ay tulad nga kayo sa sanga na tumubo na bahagi ng puno na yan. Ito ang inyong naisin, mga iniibig na mga kapatid, nang upang sa gayon ng bawat pagkapit ng bawat isa minsan pa, ay hindi lamang lagi nasa pangangailangan at pagdaing, kundi naroon na sa isang layunin na kayo'y maging kaisa ng bahagi ng puno ng ubas na yan na walang iba, kundi ang dakilang Panginoon. At kung ito ang magaganap sa bawat isa katotohanan, ang bawat kaisipan na yan ay magkakaroon ng bagong alituntunin at layunin, sapagkat kanyang sisikapin kung papanong magiging karapat-dapat ang kanyang sarili upang tunay na sumanib ang bawat hibla ng bawat isa sa hibla ng katawan ng dakilang Panginoon. Ito ang pagsasanib na ninanasan ng kaitaasan sa bawat isa. Nang inyong mga sarili lagi niyong tingnan na kayo'y kabahagi ng dakilang Panginoon kung magkagayon sisikapin niyo ng inyong mga sarili baguhin at maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Na ano pat, ano nga ang nagaganap sa sanglibutang itong anumang kahirapan, ay tunay niyong mapagtitiisan sapagkat inyong nalalaman na sa pagtitiis na yan ay naroon ang isang pag-aaral na dapat tanuhin ng bawat isa. Ang bawat isa kung naganasan at tumungo doon sa kawagasan at kabanalan at kasakdalan na siyang tunay na hinahanap ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Sisikapin ng aking mga iniibig na mga kapatid na iwaksi ang lahat ng bagay, ang lahat ng alitigtiging sa kanya'y tumutukso at narito ang kanyang sarili tunay niyang itutuwid ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi na sa inyo'y aking iiwan at minsan pa ang pag-ibig
ng dakilang Panginoon ang naway maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakatiwala para sa aking mga iniibig na mga kapatid. Mula ngayon at magpakailan paman. Kung ang bawat isa ay tunay ngang nagtatagumpay sa harapan ng dakilang Panginoon, bawat isa din ay tunay ngang pagkakatiwalaan, higit na lalo ng kanyang salita. Sapagkat narito ang bahagi ng kaitaasan, patuloy at tuwina sa bawat isa sa inyong pinapaalala, kanino kayo sumasamba. Kanino ninyo inaalay ang bawat panahon na inyong inalalagi sa sanglibutang ito? Kanino nyo nakikita ang inyong mga sarili na sa bawat paggalaw ng kaisipan, damdamin at kalooban, ito bagay patungo sa dakilang Panginoon? Ito ba ang sa inyo tunay na ihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon na kung inyo nang nalalaman ang patungo sa dakilang Panginoon? Nakikita ba ng bawat aking mga iniibig na mga kapatid kung gaano nga ninyo pinaghandaan ang pag-aaral na sa inyo ay tunay na binibigay? Sapagkat bawat isa sa inyo na inaaralan ay tunay ngang pagkakatiwalaan ng dakilang Panginoon. Sa maliit na buhay na sa inyo ay tunay na binuksan. Sa maliit na pagkakataon na sa inyo ay tunay na pinagkatiwala. Nakikita ba ninyo ang inyong mga sariling umuunlad at naroon sa katagumpayan patungo sa dakilang Panginoon? Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang ninanais ng bawat mga espiritu. Na sa kanilang pagkakatiwala ng kaitaasan, ang pananagumpay ay tunay ngang makita sa kanilang bahagi. At sa bawat isa sa inyo na binigyan ng pagkakataon, maririnig ba ang tunay na katapatan sa inyong mga puso? Na kung ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang tutunguhin ng dakilang Panginoon bilang kanyang tungkulin, nasaan ang bawat pagpapagal? Nasaan ang bawat isa sa inyo upang kayo din naman ay tunay ngang makatagpo at higit na lalo madanas ang bahagi ng liwanag na ibinibigay ng isang Kristo? Sapagkat katotohanan na aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat nilalang ay tunay ngang mayroong espiritu. Ang bawat nilalang na buhay ay tunay ngang mayroong ipinakilala sa bawat isa sa inyo na batas na kinakailangan ninyong masunod, na kinakailangan ninyong mapagtanto sa inyong mga buhay, at ito ang inyong gagamitin upang ang inyong mga sarili ay tunay ngang magkaroon ng isang katagumpayan. Kailanman ay hindi nagbago ang bahagi ng dakilang Panginoon, at kailanman hindi iniba ang mga bagay na sa inyo'y iniuutos, aking mga iniibig na mga kapatid. Simula pa nung una sa pagkakatatag ng dakilang Panginoon ng karunungan at sa bawat isa sa inyo'y nailatag ang kanyang salita, bawat isa sa inyo ay tunay ngang inaralan, ibigin nga ninyo ang dakilang Panginoon ng una at higit sa lahat ng inyong buong kalakasan, ng inyong buong pagkatao. Sapagkat bawat nilalang ay tunay ngang mayroong tungkuling magawa ang salita na sa inyo ay tunay na ibinibigay. Sapagkat ang bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay ngang patuloy na lilinisin at lilinisin sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ito lamang ang sa inyo'y makapagliligtas sa mga bagay na inyong ginagalaw sa sanglibutang ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay patuloy na binubuksan sa bawat isa sa inyo.
Kailanman ay hindi nagkulang ang kaitaasan sa bawat pangaral, sa bawat salita, sa bawat liwanag na sa inyo'y tunay na ipinagkakaloob. Bagkus sa bawat mag-aral na pinagkatiwalaan, inyong ang tingnan at inyong ang tuklasin ang inyong mga pagkatao na sa pamamagitan ng inyong pagparito ay hindi na lamang kayo gumagawa ng mga bagay na inyong naninais, bagkus ang bawat isa sa inyo ay gagawa sa kahatulan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, gaano nga ang kasiyahan ng isang espiritu kung siya'y nakakasunod sa kanyang Ama. Gaano nga ang kasiyahan ng inyong mga pagkatao kung kayo nga ay tunay na tutungo at makakabalik sa inyong mga tahanan na sa pamamagitan ng bawat pag-aaral na inyong iginagalaw sa sanglibutang ito, kayo ay unti-unting magbabago, kayo ay unti-unting magkakaroon ng katalinuhan at kabanalan sa inyong mga pagkatao sapagkat ang mga karanasang iyan ay magtuturo sa bawat isa sa inyo at higit nga ninyong maiintindihan ang layunin ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa sa inyo na inaaralan ay tunay ngang kinakailangang makita sa bawat isa sa inyo ang pag-aaral na kung kayo ay tunay na magkakaroon ng katyagaan sa inyong mga sarili, ng kasipagan sa mga bagay na sa inyo'y binubuksan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito'y unang bahagi pa lamang ng inyong paglilinis sa inyong mga pagkatao. Sapagkat bawat pagtsatsaga ay tunay ngang may mainam na bunga na sa inyo ay tunay na ibibigay. Ngunit tatawagin na ba kayong gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat malibang makilala ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi na sa inyo pinagkatiwala ng dakilang Panginoon, ang inyong mga espiritu, kailanman ay paggawa ay hindi nyo makikita. Aking mga iniibig na mga kapatid, simulan ninyo sa inyong mga sarili. Simulan nga ninyong gamitin sa tama ang panahon na inyong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon. Simulan nga ninyo sa bawat pagkakakilala ng inyong mga pagkatao na kung kayo ay tunay na magkakaroon ng isang katatagan sa buhay na ito at ang pananampalataya ay tunay ngang mabuo sa inyong mga pagkatao. Tunay nga ninyong simula ng isang pag-aaral sa inyong mga pagkatao. Sapagkat kung ang bawat isa ay tumutugon sa salita ng dakilang Panginoon na hindi na lamang kayo gumagawa sa sanglibutang ito, bawat isa sa inyong magkakapatid, bawat isa sa inyong mga mag-aral ay tunay nga magkakaroon ng isang kapayapaan na kailanman ay hindi nyo makikita sa sanglibutang ito, bagkos ito ay makikita ng aking mga iniibig na mga kapatid sa inyong mga bahagi. Ninanais ba ninyong makalugod sa harapan ng dakilang Panginoon? Ninanais ba ninyong magkaroon kayo ng mainam na bunga sa inyong mga pagkatao? Sapagkat kung ang layunin ng bawat isa sa inyo ay patuloy pa rin sa mga bagay na inyong nahahawakan, aking mga iniibig na mga kapatid, simulan nga ninyo ang salitang pagbabago. Simulan nga ninyo sa salitang mga pananampalataya at sisimulan nga ninyo sa inyong mga sarili. Sapagkat kung ang bawat mga nilalang na inaasahan at patuloy na nakikinig sa kanyang bahagi, kung ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng bawat paglilinang sa inyong mga sarili, naroon ang bahagi ng dakilang Panginoon magbibigay sa bawat isa sa inyo ng isang katagumpayan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakatiwala para sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghandog, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon
at magpakailanman. Mga iniibig ko mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay nanampalataya ayon sa Panginoon. At ito ang nagbibigay sa Kanya ng lakas at buhay. Ngunit sa pananampalataya, may iba't ibang kaalaman ang bawat isa. Ngunit ano ang tinuturo ng kaitaasan upang matuto ang bawat mananampalataya? Tunay nga ba na ito'y naunawaan ng bawat isa? O't mayroong iniwan na kasulatan upang nang sa ganon ang bawat isa ay matutong magbasa, aralin ang mga bagay na iniwan ng dakilang Panginoon. Nasa hanggang ngayon, ito ang siya pa rin pangunahin ng bawat isa sapagkat tunay nga naghahanap ng buhay na wala hanggan. Mga iniibig ko mga kapatid, bakit nga sinabi, kung mayroong pagkakataon, ay tunay na magsigawa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ba ay napaghandaan na ba ng bawat isa sa kanyang sarili? Nailaan ang kanyang kabuuan para sa Panginoon. O ito'y ginagawa na, ngunit hindi nga lang niya naunawaan at naghahanap pa siya ng mas malaki ayon sa laman. Sapagkat kung ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay nasa harapan niyo na, ano nga ang kulang sa bawat mag-aaral? Ang harapin ang mga aralin na nakalatag sa kanyang harapan. Sapagkat tunay nga na ang bawat isa ay hahanapan ng dakilang Panginoon pagdating ng panahon. Kung ang iyong buhay nilaan mo para sa laman, ano ang iyong ihaharap? O ano ang iyong paikita? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, tatanggapin ba niya ang mga bagay na nasa laman? Kaya nga kung mayroong pagkakataon, gumawa kayo ng ayon sa Espiritu. Sapagkat unti-unti ipinakikilala sa bawat isa ang tunay na layunin ng pakikinig sa loob ng landuyan. Una-una ang kababawan sa pangunawa, sapagkat dala ng kahirapan ng buhay sa laman, tunay nga nagsusumiksik sa kanyang puso at isipan ang kahirapan na kanyang dinadanas, kaya ito ang laman ng kanyang kabuuan. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, nasa iyo ba ang kapayapaan sa paghahanap? Kaya nga, ang pagbabalanse sa buhay ay kinakailangan. Ang gawain ayon sa Panginoon ay laging nasa harapan ng bawat isa. Maging matalino kayo sa paggawa, sa pagtanggap ng anumang bagay nasa inyo pinapayo. Sapagkat tunay nga, ang bawat isa ay lagi naghahanap. Ngunit kung iyong aakapin ang aral ng Panginoon, tunay na ang kapayapaan ay lalaging sa iyo. Maging anumang ang paghahanap mo sa ikabubuhay ayon sa laman, andyan ang tulong mula sa kaitaasan sapagkat nagpapahalaga ka sa gawain ng dakilang Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, maglaan kayo ng panahon para sa Panginoon.
Hindi lamang sinasabi na isang araw ay para sa Kanya, kung hindi sa lahat ng araw ay maging mabuti ka, manampalataya ng dakilang Panginoon. Hindi ka nang uumit sa iyong kapwa kung hindi nagiging tapat ka kahit mayroon kang kakulangan sa pangailangan sa laman, nandun pa rin ang kababaang loob, ang katapatan para sa Panginoon. Sapagkat ito ang tinitingnan ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Maging mahirap ka man o mayaman sa ibabaw ng lupa. Tunay nga ang kabutihan na para sa Panginoon ay hindi dapat mawala sa isang manampalataya. Oo, nandoon. Bilang isang magsasaka ng dakilang Panginoon, ay kinakailangan mo na maging masipag ka sa gawain. Maging maalam ka ayon sa Espiritu. Hindi ka naman pumapasok at nakikinig ay naging sapat na. Ngunit ang iyong pakikinig ay kung iyong ginagawa sa kasambahan mo, ay tunay nga na ito ay magiging kapakipakinabang. Sapagkat marami ang nangailangan ng liwanag ng dakilang Panginoon. Maraming espiritu sa paligid ang naghahanap ng makakain upang nang ganoon sila rin ay mabusog ayon sa Espiritu. Kaya nga ang kasamaan ay lumalaganap dahil sa kakulangan ng kaalaman ayon sa Espiritu. Nagiging sakim ang karamihan. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, pagtiisan niyo ang inyong mga buhay sa pag-aaral sa paaralan ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga na nagtitiis sa bahagi niya, ito ang pinagpapala. Huwag niyong sukatin ang anumang kalagayan niyo sa buhay, sapagkat walang nakaalam ng kalagayan o tunay na kalagayan ayon sa Espiritu kung hindi ang dakilang Ama na siyang nagbibigay ng mga pag-aaral upang ang pag-asa ay matamo ng bawat kaluluwa. Kayo na nagsisikap mag-aral, arukin ninyo ang mga pag-aaral ayon sa Espiritu. Gumanap kayo ng ayon sa Espiritu, sapagkat tunay nga narito kayo ay mabubusog at hindi kayo kailanman maghahanap pa ng anumang bagay kung hindi bagkos ang anumang sa inyo'y ibinigay ng kaitaasan. Ito ang inyong lalakaran. Ito ang inyong pagpapagalan sa araw-araw at kayo'y mabubuhay sa pangalan ng Panginoon. Nandoon ang pagsisikap ninyo upang buhayin ang maraming kaluluwa na pinagkatiwala sa inyo. Sapat na ang mga bagay na yan. Ngunit huwag niyong kalilimutan na ang pagpasok nyo sa tahanan o sa paaralan ng dakilang Panginoon, kayo ay makapag-ugnayan sa mga banal na espiritu nang sa ganon, ang tulong ay laging nasa inyo. Maging tapat kayo at bukas ang inyong puso sa isang dakilang Panginoon nang sa ganon, ang paghinagpis ng buhay ay hindi ninyo maramdaman. Hindi kayo umaasa sa mga bagay na iniisip kung hindi ang Panginoon ang inyong pag-asa. Ang Panginoon ang inyong hanapin upang nang sa ganon, siya ang magbigay sa inyo ng lunas sa anumang sakit na inyong dinadanas. Nang sa ganon, ang kagalingan ng buhay ay matamo ng bawat isa. O mga iniibig kong mga kapatid,
Mapag-unawa niyo sana ang mga bagay na sa inyo ibinababa upang nang sa ganon, hindi kayo maligaw ng pagkaunawa sa buhay na inyong tinataha. O nandyan ang mga bagay na nasa paligid ng mga tukso. Ngunit ikaw na nakasaksi ng ayon sa Panginoon, sino ang iyong paniniwalaan sa iyong buhay? Di ba't ang dakilang Ama na nagbibigay sa iyo ng mga aral upang nang sa ganon, maging basihan mo sa pag-araw-araw na iyong ginagalawan. Mga iniibig kong mga kapatid, maging mahinahon kayo sa inyong pag-alakbay. Sapagkat tunay nga, marami nang nadapa sa sobrang paghahangad ng buhay. Kaya nga, ang pag-aaral na sa buhay na sa inyo binibigay, tunay nga na ang kinabukasan ninyo ay sa muling buhay na mayroong patutunguhan para sa Panginoon. Sapagkat ang pagkapatuloy ng pag-aaral ay karunungan para sa Panginoon. Na ito ang inyong matatamo. Sapagkat kung sa ngayon ay lagi kayo nag-iimagsik para mabuhay sa laman, ngunit hindi ninyo gaano binibigyan ng pansin ang pag-aaral sa Espiritu. Paano kayo makakalampas sa mga pag-aaral na ibinigay sa inyo? Paano nyo matutunan ang maraming bagay na dapat ay inyo nang nagawa? Kaya unti-unti sa gawaing kabanalan, tunay nga na kung ito ay inyong matutunan, ang pag-ibig ay isa sa inyo. Ang pag-ibig ng dakilang Panginoon nang sa ganon, kayo ay maging karapat-dapat sa gawain kabanalan. At sa gawain na hindi lamang kabanalan, kung hindi nagsasakripisyo kayo para sa isang dakilang Ama na ito ang nagbigay ng buhay sa bawat kaluluwa. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam. Ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang sukatan ng pagiging mapalad sa kapatagang lupa? Ito nga ba ay ang yaman na panglupa? Ito nga ba ay ang karunungang panglupa? Ito nga ba ay kung paanong ang kalagayan sa lupa ay naroon sa maraming bagay na material at hinahangaan ng maraming tao sa kanyang kapaligiran. Mga taong kung saan ganun din ang kanilang kaisipan na ang pagiging mapalad ay nasusukat sa mga bagay na nakikita lamang ng mga mata. Sa inyong matagal nang nakikipag-aral, ang pagiging mapalad ay naroon sa kung saan katulad nga ng isang magsasaka na naroon at laging naghahasik upang sa kanyang paghasik ay makita niya kung paanong ang pagsibol nito at sa pagsikat ng araw at sa kanyang pang-araw-araw na kung paanong pag-aalaga ang ibinibigay sa kanyang mga inihahasik na butil ay maroon at makikita niya ang paglaki at higit sa lahat kung ano
ang bunga ng kanyang inihasik. Ganon din ang tao sa kanyang kalagayan. Marami ang ibinubunga ng kanyang inihasik sa kabatagang lupang ito. Kung paano ang mga kaganapan ay nagiging katanungan sa maraming kaisipan, na kayong mga nagsisipag-aral ay nalalaman ninyo ang kasagutan, sapagkat naroon ang mga bunga ng inihahasik ng tao, kung paano kung sino ang gumagawa sa ubasan ng Panginoon. Siyang tunay nga naaani pagdating ng takdang panahon. At ano ang inaani ng tao? Ano nga ba kundi ang kanyang mga gawa? At doon nga sinasabing, yan ang kanyang palad. Siya ay mas mapalad. Siya ay hindi mas mapalad. Sapagkat naroon, sinukat ng tao ang kapalaran ng kanyang kapwa sa mga bagay na nakita lamang ng kanyang mga mata. Ngunit, hindi doon sa kailaliman na kung saan ang Panginoong Diyos ay tunay nga na magbibigay ng maraming kabiyayaan. Kung sino nga ba ang tunay na gumawa sa kanyang harapan. Kung sino nga ba ang tunay na nagbigay ng kanyang oras. At naroon nga sa banal na kasulatan, makapito, akong pumuri sa iyo. Gaano nga ba ang dami ng pinapupurihan ninyo, aking mga minamahal na mga kapatid? Makapito rin nga ba? O naroon lamang sa kung saan ang inyong pangangailangan? Kung paanong sa inyong mga pangangailangan iyan na pangkatawang laman, ay doon lamang kayo dadaing at pupuri sa isang Diyos na inyong kinikilala at kikilalanin habang kayo ay mayroong lakas, habang nariyan ang inyong mga kaisipan na mayroong kaliwanagan, habang nariyan ang kalakasan ng inyong mga katawang laman, ay pupuri kayo sa isang Diyos na inyong kinikilala. Ngunit, sa kasalukuyan, saan pumupuri ang tao? Diba't doon sa kapwa niya tao, na naroon at nakikita niya na sadyang napalad sa mga bagay na panglupa. Aking mga minamahal na mga kapatid, huwag niyong ikalungkot kung ano ang palad niyo sa kapatagang lupang ito. Bagkus, ikatuwa ninyo sapagkat kayo ay nabuksan sa ganitong pag-aaral na tunay nga ng maraming katanungan ay ibinababa ang kasagutan, at sa kasagutang iyan at inyong naunawaan at inyong naisagawa ay tunay nga na kayo ay isang mapalad na mag-aaral, sapagkat naunawaan ninyo ang bawat aral na ibinababa sa inyo ng kaitaasan, at sa bawat aral na yan, naroon ang pagsulong na lagi ngay hinahangad ng maraming kaluluwa at maraming espiritu sa kapatagang lupang ito, aking mga minamahal na mga kapatid. Kung paano ang tao sa kanyang kalagayan ay nagsisikap sa maraming bagay, ganun na rin nawa ang mga inyong mga espiritu na lagi na nagsisikap din sa maraming bagay. At kung paano ang pagsisikap na yan ay isinasagawa, naroon ang paghasik. Kung naroon ang paghasik, naroon ang isang pag-asa na ibibigay sa inyo ng kaitaasan, sapagkat kayo ay ang mga mag-aral na hindi nang himad, hindi nagkaroon ng katamaran habang kayo ay nakikipag-aral sa kapatagang lupang ito,
sapagkat sa kapanahonang ito, marami ang nalulumbay, marami ang nanghihinamad, pumuri at tumawag sa Diyos, sapagkat nauna ang takot. Ang takot na magbibigay ng kahinaan sa tao, ang takot na magbibigay ng karamdaman. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, hinahalina kayo ng kaitaasan na kayo ay magpakatatag at ang inyong pananampalataya ay masigpitan nyo sa kapanahonang ito sapagkat walang hahawakan ng tao kung hindi ang kanyang pananampalataya sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam at nakababatid ng mga kaganapan at magaganap pa sa kinabukasan. Kung kaya nga, huwag ninyong ubusin ang inyong kaisipan, ang inyong panahon sa maraming bagay na kinatatakutan ng tao, bagkus lagi kayong magpasalamat sa anumang darating sa inyong mga pagkatao, sapagkat ang isang mag-aaral na lagi nang nagpapasalamat ay naroon ang liwanag ng kaisipan, naroon nauunawaan niya ang lahat ng bagay ay isang pag-aaral na makapagpapatatag sa kanyang paniniwala, sa kanyang kaisipan na tunay nga na aking uulitin sa kapanahonang ito ay naroon ang maraming kagurumihanan ng kaisipan at ganon din ang mahigpit na takot sa mga puso. Kung kaya nga kayo na nabuksan na sa mahalagang pag-aaral na ito, tuluyan ninyong luwagan ang mga taling makalupa at kayo ay mas lalong higpitan ang mga bagay na tulad nga ng isang tali, ng isang pag-aaral, aking minamahal na mga kapatid, upang sa gayon, ang tunay na liwanag ay inyong makita habang sa kapanahunan ng kadiliman ay nangangapa-ngapa ang lahat at bawat isa. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang pag-asa, ang liwanag at ang biyaya ay nasa sa iisang Diyos lamang. Kung kaya nga, ang panaligan ninyo at ang paniwalaan ninyo ay ang mga bagay na naging pundasyon ng maraming pag-aaral na ibinababa sa inyo ng kaitaasan. Naway, hindi niyo ito malimutan, bagamat ang tao ay tunay na nakalilimot, lalo't higit sa lahat sa pag-aaral na makalangit. Naway, laging ang inyong isipan ay mabuksan at lagi niyong hanapin kung sino nga ba ang una niyong pag-ibig na nagpakita sa inyo ng tunay na pag-ibig na makalangit. Bago ako magpaalam, isang dagdag na pag-aaral ang aking ipagkakaloob at naway ito inyong pagsalusaluhan sa mapalad na umagang ito. Ito ay matatagpuan sa mga awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, na isang tunay nga na makapagpapabusog sa lahat ng nagugutom at makakatighaw ng kauhawan ng aking mga minamahal na mga kapatid. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Pablo. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan
ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay ang biyaya ay bumubuhos sa lahat at bawat isa, tulad ng isang tubig ng buhay, na naririto ang lahat ay nagsasalo-salo at nililinis ng kaitaasan ng inyong mga espiritu, sapagkat malibang kayo ay linisin sa pamamagitan ng tubig, ayon sa pagsisisi, at mula sa bawat pagsisikap ng bawat tao upang siyang tunay na magbago, ay hindi nga kayo makakatapak sa tahanan ng dakilang Panginoon. At hindi kayo makikilala ng Diyos, mga iniibig na mga kapatid, sapagkat tanging ang mga anak niya lamang ang siyang nagkakaroon ng karapatan at bahagi ng pakikiisa sa piging ng dakilang Panginoon. At kayo, mga iniibig na mga kapatid, mula sa pag-ibig ng dakilang Ama na nasa kaitaasan, naririto patuloy na ibinibigay at itinuturo sa inyo ang bahagi ng kabanalan, ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang kahinahunan, at gayon din ng siyang tunay na paggawa sa kanyang ubasan. Na naririto hindi nga kayo nagkulang sa bawat paalala. At mula sa bawat paalala na yan, nagkaroon nga ba kayo ng siyang tunay na pagkatuto? O tulad pa rin sa bawat tinig na hindi nga ninyo pinapansin at hindi naman hindi nga ninyo sinusunod, sapagkat hindi ninyo nakikita ang inyong Ama sa inyong harapan. Nalalaman nga ba ng lahat at bawat isa na hindi kayo nakikita ng inyong Ama na nasa kaitaasan? Nabunga ng bawat paggawa, mga inibig na mga kapatid. Anumang bahagi na inyong itinatanim at patuloy na isinasagawa ay kumukuha ng ganting galaw. At mula rito, kayo ay nagkakaroon ng maraming pag-aaral. Kung ito ay buhat sa sanglibutan, mga iniibig na mga kapatid, katotohanan gang magkakaroon nga ba kayo ng bunga ng Espiritu Santo? Magkakaroon nga ba kayo ng bunga ng kapayapaan? Magkakaroon nga ba kayo ng kaparaanan upang kayo'y makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon? Katotohanan ay hindi, mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat bagamat ang lahat ng bagay na mayroon sa sanglibutan ay nakuha ng tao, ngunit hindi ito ang kalooban ng inyong Ama na nasa kaitaasan. Sapagkat patuloy na itinuturo sa lahat at bawat isa ang maliit na bahagi ng inyong mga pagkatao, na bagamat maliit tulad sa isang binhi, ngunit kung ito ay inyong mapapalago sa inyong mga pagkatao, siyang tunay ang inyong mga espiritu. Katotohanan nga ding aking sasabihin, mga iniibig ng mga kapatid, higit pa sa biyaya na tinamo ng isang tao dito sa lupa. At gayon din naman, ito rin ang magiging kaparaanan upang kayo ay makilala ng inyong Ama na nasa kaitaasan. Sapagkat tunay, kayo nga ay nagsisipag-aral at ninanasa nga ninyong makilala ang Diyos. Ngunit sino nga bang tunay na nakakakilala ng kanyang espiritu na buhat sa Panginoon at nilikha ayon din naman sa kanyang larawan? Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat pag-aaral ay mayroong kadahilanan. Hindi kayo naparito sa sanglibutan sapagkat kayo ay tulad sa isang pinarurusahan. Gayun din naman hindi kayo naparito dito sa lupa sapagkat kayo ay itinakwil at ibinaba ng Diyos mula sa kaitaasan sapagkat hindi naging karapat-dapat. Bagkus, mga iniibig ng mga kapatid,
Ang pag-aaral at buhay dito sa sanglibutan ay isang kaparaanan lamang upang kayo'y makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon, upang maunawaan ng lahat at bawat isa ang siyang tunay na ako, na ito ang bahagi ng inyong mga pagkatao, na unti-unti nang ang nalambungan ng maraming uri ng vibrasyon at alitigtigin na mayroon ng sanglibutang ito. Mga iniibig na mga kapatid, alalahanin nga ninyo ang iisang larawan na sa inyo pinakita at ipinakilala ng iisang Jesus tulad sa isang kaputian na higit pa ang kinang at liwanag na nakita ng tao dito sa lupa. Higit pa sa mga bagay na tulad sa isang ilawan, higit sa araw at gayon din namang higit sa bawat bituin na inyong nakikita dito sa lupa. Ganito nga kayo inilalarawan, mga iniibig ng mga kapatid, na maging tulad kayo ng isang liwanag, puting-puti, at hindi kinakitaan ng anumang bagay na meron ng sanglibutan ito. Sapagkat buhat sa isang espiritu na yan, na dinamitan ng kabanalan at ng katuwiran ng dakilang Panginoon. Naririto unti-unti nang maglalakbay ang isang ako patungo sa paanan ng dakilang Panginoon. Na mga iniibig na mga kapatid, alalahanin nga ng lahat at bawat isa na hindi nga kayo taga-sanglibutan, bagkus hinirang lamang kayo dito sa lupa. At naway pagtagumpayan nga ninyo ang bawat alitigtigin na mayroon ng sanglibutan ito. Daigin nga ninyo ang sanglibutan. Tulad nga ng ginawa ng isang Jesus, dinaig ko ang sanglibutan at pinabanal ko ang aking sarili. Mga iniibig na mga kapatid, ganito nga ang layunin ng bawat kaluluwa na naririto, dumadaan sa maraming proseso ng bawat pag-aaral tulad sa isang bahagdan, sapagkat ang nag-iisang bunga ng paggawa ayon sa Espiritu ay ang buhay na walang hanggan. Mga iniibig na mga kapatid, nawa sa maliit na pag-aaral na sa inyo ipinakilala at itinuturo ng kaitaasan, ay wag nga kayong malito, ni wag nga kayong makinig sa bawat lingaw-ngaw ng sanglibutang ito. Bagkus mananatili kayong nakaugnay at nakakapit sa isang tunay na puno ng ubas, kundi ang Panginoon na nasa kaitaasan. Sapagkat kung may sasagawa nga ito ng lahat at bawat isa, sino nga bang maliligaw? Sino nga bang magkakaroon ng maraming katanungan sa kanyang sarili? Sino nga bang mangangailangan? Katotohanan ay wala, sapagkat bago pa lang kayo ipinanganak at sinugo dito sa sanglibutan, ay inihanda na ng Panginoon ng bawat pag-aaral. At kayo na mga mag-aaral ay ninanasa at inaasahan ng kaitaasan na lumakad sa bawat hakbang na yan patungo sa dakilang Ama. Ito lamang ang aking bahagi, muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.